Bawat yugto ng programang Jesus Miracle Hour ay kinapapaloban po ng mga espiritual na awiting nakapagpapasigla sa mga nanglulupaypay na puso. Mga buhay na patotoong makapagpapalakas sa inyong pananampalataya. At higit sa lahat, ang mensahe ng kaligtasan na dadalhin ng ating mangangaral sa gabing ito. Halina kayong lahat. Sama-sama tayong magpuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating pakikinig sa ating programa Jesus Miracle Hour. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na sa Kristo at welcome po muli sa banal gawain natin na galing sa buhay. Ito po ang banal gawain po ng Jesus Miracle Hour at ito naman po ihatid sa inyo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at ito naman po pinangungunahan ng aming po minamahal kinagalang na Pastor Evangelista Willie Almeida na may minamahal kinagalang na San Pastor Linas Almeida. Kabalikat po ang mga beloved friend na kung saan dito itinuturo po ang purong-purong ebanghelyo ng kaligtasan, kalakip ang kapangyarihan na pagkapala na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Amen. At unang tigit sa lahat, ako na nagpapaabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagtikal at pagsamba sa ating pamapagpalang mabanal sa langit sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na pinagbubuka ng pagkapala at biyaya. And I give the all honor and respect to our beloved, honorable Pastor Evangelist Will Almeida and man of God, the prophet of God. And we always treasure remember the blessed memories and teaching of our beloved and honorable San Pastor Linas Almeida. At pagbati na rin po ng magandang gabi sa mga beloved children sa kalapambong sa bahayan, sa lahat po ng ating minamating ibig na makapatiran, makapamanggawa sa lahat ng ating po mga beloved radio listeners, Luzon, Visayas, Mindanao, mga sa tawid dagat kung saan nakawag po ating mga gawain. Happy listening po sa inyo at happy viewing po sa ating pong webcast sa Radio. Amen. Praise God. At ating pong binabati po ng happy viewing ating pong beloved Minister Willie James Almeida Jr., beloved Pogs, beloved Teen, the whole family sa bansang Amerika. Amen, praise God. Sa ating mga kapamanggaw po yan, maging po sa lugar po ng London. Amen, praise God. Sa parte rin po ng Singapore at sa lugar din po ng sa Russia. Ayan po sila, nakantabi po ngayon. Amen, praise God. Purihin po ating pinakamalapanawan. Sa lahat po natin minamatiin ng kabayan, nais po namin minamatiin ng Pastor Evangelista Will Almeida. Kayo po huwag naman makontento at tagapakinggan dito sa radyo. Bagos makadalo po mismo sa amin po mga balagawan dito po sa Metro Manila. Sa araw po ng bukas, ang ating pong General Worship every Sunday. Alas 10 po tayo hanggang alas 3 po tayo ng hapon. At yan po 3 beses na dinaraw sa KB Amoranto Sports Complex sa Air Roses Avenue, Quezon City. Malapit po yan sa dating Pantrango Terminal. At tayo po naka-live streaming din po. Please log on to www.jmcm.tv. At ang ongoing din po ating TV ngayon sa ating pong TV program sa PTV4 every Saturday, 11 to 12:30 po tayo na madaling araw na linggo. At ang ating din pong radio program dito po sa Radyo 1, DZME 1570 sa inyo po matalapit na mula Lunes hanggang Sabado. Alas 11 po tayo hanggang alas 12 po ng hating gabi. At tayo po ay naka-live streaming din po. Please log on to www.radio1.com.ph. At ating po makusada ng lusad po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry this coming April 2, 3, 4, and 5 sa lugar po ng Baguio City. Alas 12 po yan hanggang alas 6 po ng hapon sa Baguio Convention Center, Baguio City. At sa lugar din po ng Ilocos Norte this coming April 17, 18, and 19. Yan po ay sa Don Mariano Marcos Multipurpose Auditorium, Bacara, Ilocos Norte. Alas 5 at alas 3 po yan mga naman kalaon hanggang 5. At meron din po tayo Sunday 9 to 3 po tayo. Amen, praise God. Sa lugar din po ng San Pascual, Batangas, this coming April 18 and 19, alauna po hanggang 5 po ng hapon sa Municipal Covered Court, San Pascual, Batangas. At sa Antipolo City, May 8 and 9, sa ganap naman po alas 10 hanggang alas 4 po ng hapon sa Sumulong Highway, Barangay Santa Cruz, Señora de la Paz, Antipolo City. Amen, praise God. At sa Alfonso Cavite, this coming May 22 and 24, alas 12 po hanggang 5 po ng hapon, Alfonso Cavite sa Covered Court Town proper. Amen, praise the Lord. Purihin po
ating pinakamalapalaman. God bless you po. We love it. Andal Salvador Schmidt sa makalangit na awiting niyang sa araw na bago. Pati magkapatuloy tayo po na magkaisa po. Tumalangin sa ating pinakamamahal na panahon. Amen. Opo, dakila mapagpalang ang mambanal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, sa pangunan dalangin po namin minamakilagal ng Pastor Evangelista, Will Almeda, yung huling propeta o Diyos, minsan pa kami nagpupunin ko pasalamat na yung pumadala kami, minsan papawid, sila po rin sa oras, pagtanghal, at ang aking pong dalangin sa iyo, mahal pa sa salat po namin minamatiiniibig ng mga radio listeners, ano man po ang kanilang taglay na karamdaman, mabigat na problema, sulunin, tugunin po sa iyong himalang kamaraanan, at higit sa lahat, mahal pa sa patuloy silang kausapin, patuloy mong ang kanilang spiritual pangunawa upang sila di pa aming makakapiling sa aming paglilingkod sa Diyos. Sobrang pagpuya, minsan pa kami minakapag ng patawaran sa lahat namin ng pagkakamlip. Kukulang at sa oras ito aking sinasaway ang lahat ng hadang ng kaaway daman sa hindrance sa kasal in the mighty name of the Lord Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ating magpatuloy para sa ating testimony portion, aking mabinibigyan mo mga sa aking beloved co-preacher, beloved Bart Joey Mancero. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, my beloved co-preacher, beloved Brother Hillcross. Una tigit sa lahat po aking pinabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati sa ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at bumabati po na isang magandang gabi po sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Evangelist Wildis Radalmeda, ang huling propeta sa ating kapanahunan. At ating inaalala mga gininto ang turo at banal na turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanilang beloved children, beloved family. A pleasant evening po sa inyo lahat. At sa lahat po natin minamahal ng mga kapatiran, kapwa manggagawa, kapwa mga aral, maging sa lahat ng panig po ng mundo. Lalo na po ang ating mga minamahal na mga kababayan, mga radio listener, ngayon lang po nakapagbukas ng lang radio set. Happy listening po sa inyo. At narito dadako na po tayo sa mga buhay na patuto. Ito po yung mga ihahayag na mga kamanghamangang gawa ng ating dakilang Diyos sa lahat ng mga sumampalataya at tapat na naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. At ating buksan po ang ating buhay na patuto at ating bigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved Dr. Romel Filarca. Ako po'y hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, ako po'y magpapatutuo tungkol sa kung paano ako napunta sa gawain nito. Ako po'y isang doctor of medicine, mga minamahal. At siguro nagtataka kayo kung bakit ang isang doktor ay mapapadpad sa gawain ng mahal na Panginoon. 10 years ago mga minamahal, sapagkat mahigit 10 taon na ako naglilingkod sa mahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade. 3rd year medicine po ako mga minamahal, nung ako po'y mapadpad dito mga minamahal. Di bali nagkaroon po ako ng problema sa aking isang subjects mga minamahal. At dito, dahil po sa mga bisyo mga minamahal, nandyan umiinom ng alak gabi-gabi. Dito po sa Quezon Avenue mga minamahal, dito kasi kami nagre-review lagi dati. Wendy's pa noon nandito sa Amoranto, yung nandyan, sa Pantrangco, may Wendy's pa dyan. Lagi kami dyan mga minamahal at kapag tapos na yung mga pandang 12 o'clock na ng gabi, magiinuman na kami mga minamahal hanggang nandyan na rin yung nagdra-drugs na rin mga minamahal. Kaya hindi ko masyadong natutukan ang aking pag-aaral dahil sa mga bisyong yan. At pati rin niya mga mapupulang ilaw dyan sa Quezon Ave, alam niyo siguro yan. Napuntahan ko rin yan mga minamahal. Nanalangin ako mga minamahal na siyempre nakakahiya naman sa ating mga magulang dahil mahal po ang tuition fee ng doktor. At that time, 30,000 to 35,000 per semester. Way back 1996 pa yan, 97. So mga minamahal, nanalangin po ako. At ako po'y nanalangin mga minamahal. At ganun nga po, nanaginip po ako mga minamahal. Ang aking panaginip mga minamahal, nandun po ako sa isang alapaap, sa ulap. At may isang mama mga minamahal, nakabarong Tagalog, matipuno. At pilit niyang inaabot ang aking kamay sa aking panaginip. At nung pag nagpang-abot ng aming kamay, ako po'y nagising. Sabi ko,
sino kaya yung nakita ko sa panaginip? Ni minsan hindi ko pa yun nakikita sa aking buhay. Tapos mga minamahal, dahil nga ang TV program natin dati ay halos lagi-lagi yan. Ako po'y napanood ko po ang ating beloved evangelist, Velde Estrada Almeda, na kung saan siya rin ang aking napanaginipan, mga minamahal, bagaman hindi ko pa siya kilala. At nung doon nga sa panaginip ko, sabi ko, parang ito yata ang aking napanaginipan. So mga minamahal, wala pong kapatiran na naganyaya sa akin. Mag-isa lang ako, mga minamahal, pumunta po dito sa Amoranto. Kaya nung Friday na yon, mga minamahal, ako po ay tumanggap ng bautismo sa pangalan ng Panginoon ni si Kristo. Praise God. At doon po, mga minamahal, pinagmamasdan ko po ang gawaing ito. At napakadaming himala, mga minamahal, ang nagpapatotoo. At tunay nga po, nagpatuloy ako, mga minamahal, bagaman ako po'y nag-aaral ng medisina, bagaman ako'y pilosopo. At sineran ko na rin, after 1 week, sineran ko ang tita ko, mga minamahal. May high blood, may sakit sa puso ito, may rheuma. Tapos, after 1 week, tumanggap ang tita ko ng bautismo, mga after that, instant healing po. Lahat po ng kanyang karamdaman ay gumaling, mga minamahal. At ako na mismo nagsasabi na wag na siyang uminom ng gamot, sapagkat ang gamot pala ay para lang sa walang pananampalataya. Amen? So tayong mga taga Jesus Miracle Crusade, may pananampalataya, 100%, hindi na kailangan ang ospital, ang doktor, sapagkat kung sa mga panahong ito, dahil aktibo pa ako sa hospital, pag wala kayong pera, mga minamahal, iiyak na kayo. Di ba nga minamahal? Pagpasok sa emergency room, 500 na. Pag umiga ka sa higaan, 1,000 na. Pag pinasok ka, nagpa-laboratory ka, 20,000 na. Tapos wala pa tayong pambayad, mga minamahal. So, maswerte po ang mga nandito sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Dahil laking tipid po. Pag ikaw na, yun nga sinasabi ng isang sister, pinapakinggan ko na mayroon siyang nagbabara na ang kanyang puso. Ang bypass po ngayon ay 500,000, mga minamahal. Paano na, mga minamahal, kung tayo isang hindi naman yung rich na rich, mayaman na mayaman. Wala na, mga minamahal. Inaantay na lang natin ang ating kamatayan. Pero sabi nga ng kapatiran, dahil sa kanyang paglilingkod, may pananampalataya, hindi na kailangan magpa-opera ng heart bypass, mga minamahal. Kaya malaking nagagalak ako sa kongregasyon na ito. Dahil ito lang kongregasyon na ito ang gumagawa ng 100% pananampalataya. Kahit doon sa ospital, mga pastor, nandoon sa ospital, kung minsan, mga minamahal, nung clerk ako, nagro-rotate ako sa veteran, sa Favela, sa San Lazaro, prinipreach ko ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Naglilians ako sa mga may karamdaman. Minsan, may pastor nandoon sa ospital. Sabi ko, beloved pastor, ba't nandito kayo sa ospital? Born again din pala kayo. Ba't nandito kayo sa ospital? Akong ganyan. Di ba may pananampalataya sana ang isang pastor, kako? Sabi, bakit? Sabi yung ganyan, hindi naman masama magpa-doktor, ah. Taga saan ka ba? Sabi ko, taga Jesus Miracle Crusade po ako. Ang sabi niya, mga minamahal, ay, diyan, kulto yan. Sabi ko, bagaman baby in Christ pa ako, mga minamahal. Ang sabi ko, bakit kung kulto ang Jesus Miracle Crusade, ba't bumubuo ng pamilya? Amen, hallelujah. Sabi ko, pastor, basahin mo nga Isaiah 9:6 kako. Ano ba ang nasusulat doon? Aba, sabi sa akin, sige na.
Okay na yan, okay na yan. Pinapalayas na ako sa kwarto dahil ayaw niya nang makipagdebate mga minamahal eh. Bagaman hindi ko naman dinidebate, kaya lang, iniinggan nyo kasi akong dumalo daw sa kanyang gawain. Sabi ko, kayo ang dumalo sa amin dahil kayo ang may sakit. Praise the Lord! Hallelujah! At maraming nangutya sa akin mga minamahal dahil hindi ako nahihiya nung nag-aaral ako. Para bang iniisip ko nun, ba't ganito? Ba't pag napunta ka dito sa Jesus Miracle Crusade, against lahat, mga kasamahan ko sa medisina, laging kinukutya ang gawain natin. Kesyo, ang dami daw bawal dito. Di ba mga minamahal? Sabi ko, hindi. Isa lang ang bawal dito. O ano? Bawal pumasok sa impyerno. Isa lang bawal. Amen? Isa lang pala ang bawal kako eh. Baka kayo marami. So mga minamahal, nagpatuloy po ako. Hanggang ako po ay sa kwan nga minamahal sa yung mga prescription ko minsan hindi na reseta ang binibigay ko. Nakalagay doon overnight 10 o'clock to 6 o'clock in the morning. O Sunday 8 o'clock to 3 o'clock. Dito kayo pumunta pag wala na kayong kagalingan sa inyong mga karamdaman. Binibigay ko yon. At ganon din po ang aking kapatid, mga minamahal, na manginginom, na nagmamariwana, ang aking pinsan kasama, na presidente ng samahan ng mga Ilocano. Sineran ko siya na maglingkod sa mahal na Panginoon. Tumanggap po mga minamahal at gayon, nandito na rin po sa mahal na Panginoon. At ang kapatid kong yan, si Brother Ryan Filarca, pinagpala na rin po ang aking kapatid. Isa na po siyang nurse sa ICU ng James Gordon Hospital. Hanggang dito na lang po mga minamahal. Ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon, Jesucristo po lamang. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. God bless you po, ating beloved brother, Dr. Filarca, ating beloved brother Romel. Tunay po, mga man, napatunayan na, bagamat siya doktor, mas higit na dakilang manggagamot ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, patuloy po ang paanyaya ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Evangelist Wildis Radalmeda na huwag lamang po makontento sa pakikinig bagkos. Kayo po na may mga karamdaman, maging leader man po kayo ng mga iba't ibang sekta at denominasyon, nais niyo po bang gumaling sa lahat po ng ating mga kababayan, radio listener nakikinig, ito na po yung pagkakataon, patunayan po ng ating dakilang Diyos na siya'y dakilang manggagamot. Dumalo po kayo sa ating banal na gawain, ito ginaganap sa KB Amoranto Sports Complex, Eroses Avenue, Quezon City, malapit po ito sa Fisher Mall. Every Sunday, General Worship, 10 a.m. to 5 p.m., every Wednesday, midweek service 3 p.m. to 8 p.m. and every Friday overnight prayer 8:30 p.m. to 4:30 a.m. For prayer and counseling, pwede po kayong tumawag sa ating telephone number 419-3019, 419-3019. At patuloy po kayong makinig sa programang ito, Jesus Miracle Hour, Monday to Saturday, 11 p.m. to 12 midnight. Dito po sa DZME, 1530 kHz AM band, Radyo 1. At mga limal, ang ating TV program, patuloy pong panoorin niyo po, ongoing po ngayon ang ating TV program. Ito po every Saturday sa People's Television Network, PTV4, mga minamahal ko, every Saturday, 11 p.m. to 12:30 a.m. At sa lahat po natin minamahal ng mga kababayan na talaga pong nasa iba't ibang panig ng mundo, kung nais niyo pong mapanood ang ating live webcast, mga minamahal ko, ito po mapanood niyo po sa ating website, mga minamahal ko. Please log on to www.jmcim.tv at ilog on niyo po, mga minamahal ko. Mapanood niyo po ang ating general worship every Sunday and every Friday, ating overnight prayer. At sa lahat po ng ating minamahal na ibig ng mga radio listeners, sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, mga nais po na patuloy na sumuporta po sa ating banal na gawain, pwede nyo i-deposit ang inyong mga kaloob, inyong mga love offering sa pamamagitan po ng ating JMCIM Savings Account Number 390-289-574, Banco de Oro, Fairview Branch, Quezon City. Ulitin ko po, JMCIM Savings Account Number 390-289-574, Banco de Oro, Fairview Branch,
Quezon City, mga minamahal ko. Dito niyo po i-deposit yung mga love offering po para po sa ating programa. At mga minamahal, ang ating mga sunod-sunod na mga krusada, mga minamahal ko, sa dako po ng Baguio City, ating banal mga krusada, mga minamahal ko, Baguio City, April 2, 3, 4, and 5. Apat na araw po itong krusada, 12 to 6 p.m., Baguio Convention Center, Ilocos Norte. April 17, 1 to 5 p.m., April 18, 1 to 5 p.m., and April 19, 9 to 3 p.m. Don Mariano Multipurpose Auditorium, Bacara, Ilocos Norte. San Pascual, Batangas. Pascual, Batangas, April 18 and 19, 1 to 5 p.m. Municipal Covered Court, San Pascual, Batangas. Antipolo City, May 8, 1 to 6 p.m., May 8 and 9, 1 to 6 p.m., May 10, 10 to 4 p.m. Sumulong Highway, Barangay Santa Cruz, Señora de la Paz, Antipolo City. Alfonso Cavite, May 23 and 24, 12 to 5 p.m. Alfonso Cavite Covered Court, Town Proper. Surigao City, May 23 and 24, 3 p.m. to 7 p.m. Surigao City Grandstand. Ito po yung 3rd Year Mindanao Revival Crusade. Sa Tubao, La Union, May 29, 30, and 31, 1 to 6 p.m. Tubao Auditorium Parks Covered Court, Tubao, La Union. Sa Cagayan de Oro City, May 30 and 31, Provincial Capital Ground, Beles, Cagayan de Oro City. At dyan po sa dako ng Alaminos City, Pangasinan. Mga animal ko, ito po sa April 26 and 27. Mga animal ko, dyan po sa dako ng Alaminos City. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo makapakinig po ng isang makalangit na awitin, walang imposible sa Diyos. Sa mga taong nalalayo sa Kanya'y nawawaglit. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Pagtatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Taglay mo ba'y kabiguan, sakit o mga karamdaman? Magagawa niyang lunasan, walang imposible sa Diyos. Pagtatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang
Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved Leia Almeda Malyari sa papuring awitin na yan, ang mensahe ng awitin na yan. Ano man po ang dinadanas mo, lumapit ka sa Diyos. Walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At mga minahal, tuloy-tuloy na po tayo sa huling magpapatotoo, ating beloved brother Mario Obilianos. Trubista Dalmida, at isa sa pinagpala po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At dati po mga minamahal, marami po akong bisyo noon. Diyan ang pag-inom ng alak, sigarilyo, pag-drugs, pag-itit ng marijuana. So ako po yung nagkaroon ng karamdaman. Acute ulcer, sakit sa puso, high blood, symptoms leprosy, hanggang sa dumating yung sabi sa akin ng doktor, ipasa Diyos ko na raw po yung aking karamdaman. So yun po mga minamahal, hanggang sa halos mawala po ako ng pag-asa, iniwan po ako ng aking asawa, nawalan po ako ng hanap buhay, hanggang sa dumating sa akin pong ebanghelyo ng kaligtasan na kalagip ang kapangyarihan, nadala po ng aming pong beloved pastor, Willie Estrada Almeida. So hanggang isa po ko naimbitahan po sa gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at ako'y dumalo po, at ako'y nanampalataya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na siya po magpapagaling po sa aking karamdaman. At yun po ako'y nagpabautismo, tinanggap ang ating dakilang Diyos bilang sariling tagapagligtas at hari ng aking buhay. Alam niyo po, tumugon ng ating dakilang Diyos sa aking panalangin mga minamahal. Gumaling po yung aking karamdaman, nabago yung pong aking buhay, at ang aking mahal kong asawa bumalik po sa akin. Ang lahat ng nawala po sa akin, ibinalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At yun po mga minamahal, pinagpahal po ako ng ating dakilang Diyos. Dati po nakikitira lang din po ako, mga minamahal, sa aking mahal kong kapatid. Ngayon meron na rin po akong sariling bahay. At dati rin po nakikisakay lang din po ako sa aking mga wala po akong sasakyan. Ngayon pinagpala na rin po ng ating dakilang Diyos. Meron na rin po kami sasakyan. Kaya po rin po atin pong pinakamamahal na Panginoon. Dito rin po gumaling po aking tatay na mayroon po siyang prostate cancer. So, in-invite ko rin po siya mga minamahal na sa Jesus Miracle Crusade ay nagpapagaling ng karamdaman. So, naniwalay po ang aking tatay mga minamahal. So, hanggang sa siya po ay dumalo rin, naglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, gumaling din yung karamdaman ng aking tatay, prostate cancer. Yung aking mahal kong kapatid na siya po ay working mother din po sa isang malaking butika, mga minamahal, meron po siyang karamdamang na goiter. Siya po'y pinagaling din ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya yun po'y lubos-lubusan kong pinapasalamatan po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Wala po kaming binayaran kahit 5. Kaya purihin po ating dakilang Diyos. Kaya hanggang dito na lang po, ang lahat ng kapasalamat kalulatayan ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved brother Mario Obilianes, our beloved co-preacher. Tunay po mga minamahal, siya po'y biktima ng tinatawag na karamdamang ketong o leprosy. Siya po'y pinagaling ng ating dakilang Diyos sa magitan po ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At patuloy po mga minamahal ko ang aming paanyaya sa ating pananglagawain. Pwede po kayong dumalo. Sa nais mong dumalo mga minamahal ko sa Metro Manila, dito po sa KB Amorante Sports Complex, Eros Avenue, Quezon City. Malapit po ito sa Fisher Mall every Sunday, 10 a.m. to 5 p.m., every Wednesday, 3 p.m. to 8 p.m., and every Friday, overnight prayer, 8:30 p.m. to 4:30 a.m. Free admission po sa KB Amorante Sports Complex. For prayer and counseling, pwede po kayong tumawag sa ating telephone number 419-3019, 419-3019. At sa lahat po ng ating minamahal iniibig na radio listener, patuloy po kayo makinig sa programang ito, Jesus Miracle Hour, Monday to Saturday, 11 p.m. to 12 midnight. Dito po sa DCME, 1530 kHz AM band, Radyo 1. At patuloy po kayo makinig sa ating panoorin ng ating TV program, mga minamahal ko, sa PTV Channel 4. Every Saturday po yan. Ongoing po ang ating TV program, alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Alas 12:30 ng madaling araw na po. Ito po ay sa PTV Channel 4. For prayer and counseling, mga minamahal ko, huwag kaligtaan, 419-3019. At sa lahat po na nais makiisa at patuloy na sumuporta sa ating banal na gawain, pwede niyo pong i-deposit ang inyong mga kaloob sa magitan po ng ating JMCIM Savings Account Number 390289574, Banco de Oro, Fairview Branch, Quezon City. At mga minamahal sa ating mga banal na krusada, sa dako po ng Baguio City, April 2, 3, and 4, 12 to 6 p.m., Baguio Convention Center, Ilocos Norte, April 17, 18, and 19, 1 to 5 p.m., and April 19, 9 to 3 p.m.
Don Mariano Marcos Multipurpose Auditorium, Bacara, Ilocos Norte. San Pascual, Batangas, April 18 and 19, 1 to 5 p.m. Municipal Covered Court, San Pascual, Batangas. Antipolo City, May 8 and 9, sa Sumulong Highway, Señora Santa Cruz, Señora de la Paz, Antipolo City. At sa dako po ng Alfonso, Cavite, mga minamahal ko, sa May 23 and 24. Ito po ay alas 12 hanggang alas 5 ng hapon sa Alfonso, Cavite Covered Court. Sa Surigao City, mga minamahal ko, May 23 and 24, mga minamahal ko, ito po ay alas 3 hanggang alas 7 ng hapon, Surigao City Grandstand. Sa Tubao, La Union, May 29, 30 and 31, 1 to 6 p.m. Tubao Auditorium, Court Parks, Covered Court, Tubao, La Union. Cagayan de Oro City, May 30 and 31, 2 to 6:30 p.m., 12 to 6 p.m. Provincial Capital Ground, Beles Street, Cagayan de Oro at sa Alumino City, Pangasinan. Ito po sa April 26 and 27, mga minamahal ko. Kaya nga mga minamahal, dito po nagtatapos ang ating mga buhay na patotoo at mga minamahal, atin naman pong ipakilala ang ating radio station. Amen. Broadcasting Center, DZME 1530, ang Radyo Uno. Ang oras sa buong kapuluan, alas 11:30 ng gabi. At mga animal, tayo po'y dadako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na programa, ang pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na dadalhin po ng ating beloved urgent preacher, beloved brother Danny Austria. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Puri po ating mga Panginoon. God bless you po, my beloved co-preacher, Brother Joey. At sa oras na ito, mga minamahal, tayo po lahat ay dumalangin sa ating mga Panginoon, mga minamahal. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng banal, sa pangalan mo malapit ng Isus, sa oras na ito, nagpapabot kami taos puso salamat, na misana pa may pangaral namin ang iyong banal na Ebanghelyo. Salamat o Diyos sa mga unang bahagi na yung nilangisan at narito kami sa pag-aaral pakinig ng iyong banal salita. Sana pa sa po bawat puso't isipan ang lahat ng iyong mga kababayan, malapay ng mga kababayan namin malapinoon. Hallelujah, mga baguhan na maging pagpapala po sa kanilang gabing ito. Gamitin mo ang iyong panglingkod na sagana ang aking wala po magagawa. At sa pangunat panalangin ng tao lang sa amin na wala mag-inis sa Wilson Almeda ay aming sinasaway sa lahat ng mga hadlang ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus, we bind you, Satan, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Puri po ang ating pinakamamalapit ng Jesus, mga minamahal. Sa kanya lamang ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati, pagdadakil at pasalamat sa ating Diyos sa tagapagligtas. Pangalawa po, mga minamahal, ang ating po pagbibigay galang at respeto sa man of God, prophet of God, sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Wildes Almeda. At ganoon din po maminamahal sa mga beloved children. Praise God sa lahat po ng ating minamahal na mga taga-subaybay ng badalang gawain ng ating mahal na Panginoon. Sa mga baguang tagapakinig, isang magandang gabi po ang aking pong ipinapabot sa inyo. At maminamahal ang ating pong maging topic sa gabing ito pong tinatawag na rapture of the saints o yung pagdagit sa mga banal. Ano ba ito, mga minamahal, na tinatawag, mga minamahal, na pagdagit sa mga banal? Basahin po natin, mga minamahal, ito po tayo sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, 16 hanggang 18, at basahin din po natin ang Titus, chapter 2, verse 13. Ito po sa unang Tesalonica, kabanatang 4, 16 hanggang 18. Sapagkat ang Panginoon din ang bawat bang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayoy tayong nangabubuhay na nangatitira ay agawin kasama nila sa mga alapab upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Amen.
Dito po sa aklat ni Tito, Kabanatang 2, Talatang 13, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating malapanaon sa pagbabasa ng kanyang banal na salita, mga talatang ito, maminamahal, na magbibigay daan sa atin upang patuloy natin maunawaan ang salita ng ating mahal na Panginoon. Maminamahal, ito pong rapture of the saints. Ito po yung pagkuha ng Diyos, maminamahal, sa kanyang mga anak sa tinatawag na second coming ng ating mahal na Panginoon. Second coming in the sense, maminamahal, na hindi na po mamumuhay ang ating mahal na Panginoon sa daigdig na ito na katulad nung una, maminamahal, nung unang pagdating ng ating pinakmamahal na Panginoong Hesus. Siya po ay isinilang, maminamahal, namuhay sa daigdig, ipinangaral ang salita, maminamahal, ang banal na salita sa edad na 33 years old. Ito po, maminamahal, na second coming ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ito yung muli niyang pagpapakita, maminamahal. Ngunit hindi na po sa lahat ng tao sa buong daigdig. Itong pagpapakita ng ating mahal na Panginoon, kanyang dakilang pagpapakita na kung saan sinabi po dito, maminamahal, sa talatang ating nabasa sa Titus chapter 2 verse 13. Ang sabi po dito, maminamahal, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Hallelujah. Na ito po, maminamahal, yung mapalad na pag-asa ng mga Kristiyano. Ito po yung inihintay, maminamahal, ng lahat ng mga anak ng Diyos. Kaya nga tinatawag na blessed hope. Ito yung pag-asa ng mga anak ng Diyos, maminamahal, na makita nila ang ating malapano yung kanyang kalulwalhatian, maminamahal, sa kanyang muling pagbabalik. Bakit, maminamahal? Dahil kasama na pong kukunin ng ating Diyos ang lahat ng kanyang mga anak na naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. So pag-aralan natin, maminamahal, ano pong magte-take place? Ano pong mangyayari, maminamahal, sa pangalawang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon? Hallelujah. Saan ba ang ating mahal na Panginoon? Sa kanyang pagbabalik, siya ba ibababa dito sa lupa, maminamahal? Ito po ang kasagutan sa binasa natin sa unang Tesalonica 4:16. O kung simulan po muna natin, maminamahal, dito sa 15, sabi po dito, maminamahal, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pagkakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. So, maminamahal, ang pagbaba po ng ating mahal na Panginoon, yung kinatawag na kanyang pagbabalik, maminamahal, ay meron po munang tinatawag, maminamahal, na pagtunog, maminamahal, ng trompeta ng Diyos. Yes. Sabi dito, maminamahal, may isang sigaw na napakalakas na sigaw na para ba, maminamahal, na tinig ng arkanghel. Kasabay nun, maminamahal, yung trumpet ng ating mahal na Panginoon, yung trump of God. Hallelujah. So, pagtunog dito, maminamahal, ng trompeta ng ating mahal na Panginoon, sabi, maminamahal, isang malakas na sigaw na tinig na dumadagundong, maminamahal, at ang makakarinig lang nito, maminamahal, ay yung mga tunay na anak ng Diyos. So, sabi dito, maminamahal, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead, maminamahal, the dead in Christ shall rise first. So, mangyayari pala, maminamahal, pagdating ng tinatawag na rapture of the saints, isang malakas na tinig, maminamahal, isang sigaw, at trompeta ng Diyos, yung mga nangamatay kay Kristo 2,000 taon na ang nakakalipas, yung mga pinugutan ng ulo, sinunog ng buhay, pinakain sa leon, yung tinalian yung kanilang 2 kamay, hinatak, pinahatak sa kabayo, maminamahal, lahat po nung mga naunang Kristiyano na nagpagal
minamahal, yung kanilang buhay ay binuwis nila sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sabi ng banal na kasulatan, pag dating po mga minamahal ang tinatawag na rapture of the saints, sila ang unang babangon. Praise the Lord! Hallelujah! Ano mangyayari mga minamahal? Bubukas po yung mga libingan mga minamahal. Yung kanilang katawang lupa, kumbaga mga minamahal, ay magbo-bolt together doon sa kanilang kaluluwa. Manunumbalik po yun mga minamahal. Babangon ang lahat ng mga nangamatay kay Kristo. Yung mga inusig nung araw, mga pinatay mga minamahal, pinahirapan mga minamahal, na hanggang sa ngayon ay napakarami po mga Kristiyano sa iba't ibang parte ng daigdig. Pinakikita po yan dyan sa Facebook na sinusunog sila ng buhay. Grabe mga minamahal. Mga pastor ito mga minamahal, pinupugutan ng ulo. Lahat ng torture, ng paghihirap ay dinadanas ng mga anak ng Diyos. Sabi dito mga minamahal, sila mga naunang nangamatay, sila rin yung unang mabubuhay. Yes. Bakit sila mabubuhay? Para salubungin nila ang ating malapanon. Nasaan ba ang ating Diyos? Ituloy natin ang basa. Sabi dito mga minamahal, sa talatang 17, kung magagayoy tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. So mga minamahal, pagtunog ng pakakak ng Diyos, manininig ang napakalakas na sigaw, mga minamahal, tinig ng arkanghel, babangon ang mga naunang Kristiyano na pinatay mga minamahal, inusig mga minamahal, ng kanilang buhay ibinigay nila sa paglilingkod sa Diyos. So mga minamahal, mangyari sila ang unang babangon. Tapos mga minamahal, tayo daw nang abubuhay. So kung mangyayari ngayon, habang nangangaral po kami dito mga minamahal sa DCM, kung ngayon mangyayari yung rapture of the saints, kami po ay tatagos dito mga minamahal ito. Yes. Itong sa pader na ito, itong bubong na ito mga minamahal. Kumbaga, para yung vacuum. Yung rapture of the saints, hihigupin lahat ng mga Kristiyano. Lahat mga minamahal ay kukunin ng buhay. Praise the Lord! Yes. Amen. So, hindi na pala dadaan sa kamatayan. Tayo po ngayong mga nabubuhay na naglilingkod sa ating malapay-noon. Kukunin tayong buhay ng malapay-noon. Sasalubong sa ating Diyos doon sa alapaap. Praise the Lord! Hallelujah! Ngunit mga minamahal, wala pong nakakaalam kung kailan po magte-take place yung rapture of the saints. Kaya nga, naghahanda ang lahat ng mga anak ng Diyos dahil hindi natin alam, maaaring pagkatapos ng radio program na ito ay mag-rapture. Yes. Mamaya, habang natutulog tayo, bukas, sa isang susunod na araw, sa susunod na linggo. So walang nakakaalam ang pagbabalik ng ating malapay noon, maminamahal, dahil sa oras na tumunog ang pagkakak, nangyari yung rapture of the saints, maminamahal. Lahat ng may iwan dito, maminamahal, sila yung magkawawa, maminamahal. So, dito sa daigdig, dahil maghahari na po yung Antichrist. Maghahari na po, maminamahal, ang Diablo. Magkakaroon na ng tinatawag na one church government. Yan na yung magkakaroon na ng tatakan ng 666 na ito na po yung nangyayari ngayon, yung ating future, yung tinatawag na cashless society. So basahin po muna natin dito sa 1 Peter, mga minamahal, chapter 2. Dito po tayo, mga minamahal. Excuse me po, mga minamahal. Dito po tayo sa second pala, mga minamahal. Excuse me. 2 Peter chapter 3, verse 9, mga minamahal. Ito po si Kalawang Pedro, Kabanatang 3, talatang 9. Hindi ba pagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagkapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapaghinuod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay mga agsisi. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, nang sang kalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Amen. Praise the Lord. Tignan niyo, mga minamahal.
Hindi daw mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Ibig sabihin, lahat ng pangako ng Diyos na sinasabing babalik siya at kukunin niya ang kanyang mga anak, mga minamahal, hindi po yan maglilikat. Mangyayari po yan, mga minamahal. Hallelujah. Ang sabi dito, mga minamahal, kundi mapagpahinuhod sa inyo. Mapagpahinuhod ng malapinoon. Hinihintay niya pa mga tao magsisi, lumapit sa kanya. Hallelujah. Bago sila mapahamak. Kaya nga sabi dito, mga minamahal, hindi daw mapagpaliban ng Panginoon sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay pamahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Amen. So yan ang nais ng ating malapinoon, makapagsisi muna lahat ng mga tao. Malaman nila yung kalooban ng Diyos, yung salita ng ating malapinoon. Dahil kapag naiiwan ka dito, mga minamahal, maghahari muna yung Diablo. Itong si Satanas. Mag-aakala ngayon, mag-aakala ang tao sa buong daigdig na umatake yung mga extraterrestrial. Kinuha ang millions of people. That's right. Sabihin na umatake yung mga ET. Tapos lalabanan nila yun. Akala nila, mga minamahal, extraterrestrial, hindi nila alam yun ang kordero. Kaya sabi ng Biblia, kasing dami ng buhangin sa lupa ang lalaban sa kordero ng Diyos. Dahil hindi nila alam ang salita ng malapino, mangmang sila sa salita ng Diyos. Akala nila, mga minamahal, napahamak na yung milyong mga tao na nawala, mga minamahal. At doon sasamantalahin ng Diablo, mga minamahal, na itatak na yung mark of the beast. Dito po tayo sa Revelation chapter 13, mga minamahal, verses 13 to 18. Dadayain muna ng tao, ng Diablo, ang tao sa daigdig. Pagsasalitain yung mga ribulto, gagalaw sila, mga minamahal, para magpatatak na sila, mga minamahal. Pakibasa. Dito po sa Apokalipsis, Kabanatang 13, talatang 13, tuloy ang basa hanggang 18. At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat na kapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. At nadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop na sinasabi, mga nananahan sa lupa, dapat silang gumawa ng isang larawang hayop na mayroong sugat ng tabak at nabuhay. At siya'y pinagkalooban makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng mga hindi sumasamba sa larawan ng hayop. At ang lahat ng maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at mga laya at mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sanoo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan, dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siya'y bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Praise the Lord. Tingnan niyo po, mga minamahal. Ito pong Antichrist ay maghahari na po sa daigdig dahil wala na yung mga anak ng Diyos eh. Yes. Kinuha na ng malapay noon eh. Nagkaroon na ng tinatawag na, mga minamahal, rapture of the saints. Dinagit na lahat, mga minamahal, na mga matatapat na lingkod ng Diyos. Kaya anong gagawin, mga minamahal? Magpapakitang gilas ang demonyo. Yes. Sabi dito, mga minamahal, gagawa siya ng dakilang tanda. Magpapababa daw siya ng apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Tatayain niya ang mga nananahan sa lupa, mga minamahal. At sabi dito, mga minamahal, na magagawa niya, mga minamahal, na pagsalitain maging ang ribulto. Bibigyan niya ng hininga. Sabi sa verse 15, at siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap. Mga minamahal, magsasalita pa. Mga minamahal, ang mga kababayan natin nagkakagulo na nga pag sasabihin, Santo Niño, umihi. Naku, grabe. Santo Niño, umihi. Himala na. Himala na sa kanila yung Santo Niño. Umiyak. Ganon. Blessed Virgin Mary. Ribulto ni Maria, uminak yan dugo. Gumalaw yung kamay. Himala daw. Naku, punta na yung mga tao. Katulad doon sa La Union, yung nakakita daw nun si Judel. Alam niyo ba ngayon nasa si Judel? Sa dami ng perang nakuha
nasa Amerika na ngayon, babae na po, nagpa-convert na. So, imagine niyo yung mga minamahal, nagpakita daw si Maria doon, nagpunta milyon ng tao. Yumaman tuloy yung mga nagbebenta ng kandila, dahil milyong-milyong taong nag-alay ng kandila doon. Anong himala naman doon? Ano naman kung umihi yung rebulto, yung Santo Niño, gumalaw yung kamay, umiyak ng dugo, hindi naman yung himala, hindi yan yung himala na tinutukoy ng Biblia. Ang tunay na himala na sinasabi ng banal na kasulatan, nag-adik ka, hold-upper ka, snatcher ka, rapist ka, killer ka, nagbago ka. Yes. Yun ang himala. Right. May cancer ka, leukemia, diabetes, ketong AIDS, gumaling ka. Yun ang himala, maminamahal. Yung himala na yun, maminamahal, parang black magic lang yan eh. Si David Copperfield nga na sikat na magikero sa Amerika, tinakpan ng kumot yung Statue of Liberty, minagic pag hatak, nawala yung kumot. Maminamahal, nawala yung Statue of Liberty. Grabe. Grabing kapangyarihan ng demonyo. Minagic, nawala yung Statue of Liberty doon sa island. Maminamahal, kung saan nandun yung revolto ng Liberty. Pumunta doon sa China, maminamahal, live sa TV, tumagos doon sa Great Wall of China, pumasok doon sa pader, lumabas sa kabila. Grabe yun, maminamahal. Wala pa pala yung umiyak yung rebulto, gumalaw yung kamay, umihi yung rebulto, wala pa yun. Doon kay David Copperfield, kayang-kayang gawin ng demonyo yan. Kaya madaya si Satanas, maminamahal. Eto, may impress ang tao, yung rebulto magsasalita. Uutusan lahat ng tao, magpalagay na ng tatak. Ano yun? Hindi mo yan literal na 666 na tatatloan ka. Hindi. Yung po mga biochips and microchips ngayon na nilalagay na ngayon sa Amerika, napakarami na, halos millions na po ang nagpapalagay ngayon dito sa kanang kamay. Tingnan nyo, gaano ka-accurate ang salita ng Diyos. Yung Obamacare, yung mga health program ngayon, maminamahal, napakalagay nun. Lalagyan ka ngayon ng microchips, biochips sa kamay mo. Pag bibilang ng isay ka na lang dyan, isang swipe lang nila, alam na nila paano ka nila mabigyan ng treatment, alam nila yung history mo, anong sakit mo, alam na nila kung sino tatawagan nila, nandun yung history mo, sino kamag-anak mo, loved ones mo, madali na nila mapuntahan. Alam nila magkano yung bank account mo, savings mo, yung checking account mo. Napakaganda talaga. Maraming tao matutulungan, bibili sa ekonomiya. Bakit? Wala nang pipila sa counter. Kukuha ka na lang ng produkto, kusang nagwi-withdraw na dahil maminamal, nasa katawan mo na yung microchips. Wala nang magiging magdanakaw, wala nang hold-upper, wala nang snatcher. Bakit? Wala nang pera eh. Wala nang magdadala ng pera at credit card. Wala na rin magnanakaw, masamang tao, killer, hold-upper, snatcher, rapist na makapagtatago. Bakit? Kahit siya ka ngayon magpunta, matutuntun ka na. Dahil meron ka ng microchip sa katawan. Kaya sabihin ng tao, wow, ang ganda pala nito. Gaganda pala ang takbo ng ekonomiya ng daigdig. Wala na magiging bomb. Wala na magiging squatter. Dahil lahat na magkakaroon na ng microchips. Ay, dito tayo lahat. Ngayon, pag ikaw ang kumontra, sasabihin, ikaw yung sa demonyo. Sabihin, ikaw yung ayaw sa pag-unlad. Ganyang katuso si Satanas. Pinapainan niya ang tao. Ngayon, kung wala kang alam ng salita ng Diyos, kawawa tayo, maminamat, kawawa ka. Yes. May tapong ka doon sa dagat-dagatang apoy. Dahil pagkatapos yan, maminamahal, gugunawin ang mahal ng Panginoon. Itong daigdig na ito na pinagnanasaan ng tao, bibili ng mga ari-ariya, mga lupa, worth hundreds of millions of dollars, mga mansion nila. Sabi nung binasa natin, mapupug daw sa matinding init. Nakalaan itong daigdig na ito. Dito po itatapon, maminamahal, sa planetang Earth. Ito yung magiging lake of fire. Dito, maminamahal, lahat ibubulit, maminamahal, ang mga taong hindi maglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Kaya sabi nga, maminamahal, those names that were not written in the book of life shall be thrown into the lake of fire where worms died not and fire is never quenched. Hallelujah. Dagat na apoy doon. Itatapon. Ibubulit, mga minamahal. Yung mga hindi maglilingkod sa ating malapanan, pag hindi nasumpungan ng pangalan mo sa book of life. Last verses po tayo. Verses 11 up to 15 ng chapter 20 ng Revelation. Ito po sa Apokalipsis Kabanatang 20, talatang 11 hanggang 15. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakalukluk doon na sa kanyang harapan
ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na susulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kaniya, at ibinigay ng kamatayan at ang Hades, ang mga patay na nasa kanila ay sila'y hinatulan, bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. At ang kamatayan at ang impyerno ay ibinulit sa dagat-dagat ng apoy. Itong ikalawang kamatayan sa mga tuwid ay ang dagat-dagat ng apoy. At kung ang sino man hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulit sa dagat-dagat ng apoy. Amen. Amen. Praise the Lord. Pag take place ng rapture of the saints, mga minamahal, na iwan ka, may pag-asa ka pa 1% of 1% na huwag ka magpatatak ng 666. Magpapugod ko na lang ng ulo, pero mabuti sana kung pugutan ka kagad ng ulo. Torturing ka, maaaring putulin muna yung mga daliri mo, gupitin yung tenga mo, lahat ng magpatataka ng 666. At kapag natataka ka na ng 666, wala ka na pag-asa dahil yung pangalan mo hindi na may susulat sa aklat ng buhay. So pag wala yung pangalan mo sa Book of Life, ibubulit ka doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya pinagpala kayo mga lubusan, kayo mga tagapakinig sa araw na ito, sapagkat maaari pa kayong makasama sa tinatawag na rapture of the saints, pagdagit sa mga banal sa pamagitan ng pagtanggap nyo sa ating mahal na Panginoon. Habang napapakinggan po natin ang makalangit na uwiting ito, hallelujah, tumugong kayo sa panawagan ng Diyos. Maglingkod kayo, mga minamahal, malapit nang babalik ang mahal na Panginoon, tutudog ang trompeta at kukunin lahat ng Diyos sa mga anak niya, mga minamahal, patungo doon sa langit, sa salubong sa mahal na Panginoon, sa alapaap, hallelujah, upang, hallelujah, makasama ang Diyos forever and ever. Sumunod po kayo, mga minamahal, sa maikling panalangin ng pagsisisi. Sabihin niyo po, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong banal na salita na aking napakinggan. Sa oras na ito, tinatanggap kita na Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan at tugasan mo po ito ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Patawarin mo, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay na ang araw na ito ay magisimulain ng aking matapat na paglilingkod sa iyo sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami naman po manalangin sa inyo. Opo dakilang Diyos, malapit ng Jesus sa iyong mga pangalan. Hallelujah, nakita mo po lahat ng mga tumanggap sa iyong mga pangalan na aming mga baguang tagapakinig. Hallelujah, patawarin mo sila, malapit ng isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay, malapit ng pumasok ka sa kanilang puso, malapit ng hallelujah, gawin mo silang isang tunay na Kristiyano sa salita. Ito ang aking samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga minamahal, sa oras na ito, ipatong niyo po ang inyong isang kamay sa inyong radio set, mga minamahal, habang isang kamay sa parte ng inyong katawan, naroon ang karamdaman, at kami po'y mananalangin, ating po nga sasawayin ang lahat ng mga demonyo ng mga karamdamang yan na nagpapahirap sa inyo, kay sumampalatay sa ating mahal na Panginoon. Tayo magkaisang dumalangin o pamalapan ng Isus sa iyong mga pangalan sa Pangunan at Panalangin namin na malabagili sa ulis sa dalmen ng iyong huling propeta ay aming sinasaway ang lahat ng mga demonyo ng mga karamdaman, mga problema, kahirapan sa buhay, mga pag-alilangan sa puso at isipan ng iyong mga anak, mga kabaguan, tagapakinig ka sa in Jesus' name, be healed, be blessed, or prayer be solved. Lord, impart to them great faith in thee, great love for thee, great trust in thee, in Jesus' name. Amen and amen. Purihin ang ating malapanahon, nagpapalam inyong abang lingkod, Brother Daddy Austria, at narito po ating malakapatid, my beloved co-preacher, Brother Hillcruz, for more announcement. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved of the preacher, Danny Austria, niyo po napakinggan ang purong Ebanghelyo kaligtasan. Minsan po nais ang aming mga tinagalan Pastor Evangelista. Bila naman na kayo pagpalain po sa ating mga balakawan dito po sa Metro Manila. At yung pong balakawan every Sunday, 10 to 5 po tayo ng hapon. Araw din po ng Merkulis to 8 po tayo ng gabi. Araw din po ng Biyernes ang ating open prayer meeting, 8:30 po ng umaga hanggang 4:30 po ng umaga ng Sabado. At ang ating general worship, 10:05 po tayo, ito po itong best night general sa KB Morante Sports Complex, sa Roses Avenue, Quezon City, malapit po yan sa dating Pantrango Terminal. At sa ating naman po, sa kada, aking binibigay ang buong atas, Brad Co-Preacher Power Joey Mancera. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang ating mga banal na krusada, mga minamahal, sa dako po ng Baguio City, April 2, 3, 4, and 5, 12 noon to 6 p.m. Baguio Convention Center.
Sa Ilocos Norte, April 17, 1 to 5 p.m. Maging ang April 18, the same time. April 19 naman po, 9 to 3 p.m. April 17, 18, and 19, Don Mariano Marcos Multipurpose Auditorium, Bacara, Ilocos Norte. San Pascual, Batangas. April 18 and 19, alauna hanggang alas 5 ng hapon, Municipal Covered Court, San Pascual, Batangas. Antipolo City, May 8 and 9, 1 to 6 p.m. May 10, 10 a.m. to 4 p.m. Sumulong Highway, Barangay Santa Cruz, Señora de la Paz, Antipolo City. Alfonso Cavite, May 23 and 24, 12 noon to 5 p.m. Alfonso Cavite Covered Court, Town Proper. Surigao City, May 23 and 24, 3 p.m. to 7 p.m. Surigao City Grandstand, 3rd year Mindanao Revival Crusade. Tubao La Union, May 29, 30, and 31, 1 to 6 p.m. Tubao Auditorium Court, Parks Covered Court, Tubao La Union. Cagayan de Oro City, May 30, 2 to 6:30 p.m. May 31, 12 noon to 6 p.m. Provincial Capital Ground, Beles Street, Cagayan de Oro City. At sa dako po ng Alaminos City, Pangasinan, sa April 26 and 27. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless you, beloved Lord Joey. At huwag niyo rin po kalitan ating TV program sa PTV4 every Saturday, 11 to 12:30 po tayo madaling araw ng linggo. At ating naman pong radio program dito po sa Radyo 1, DCMB 1570 sa lima matalapitang mula sa Sabado, alas 11 po tayo hanggang alas 12 po nating hating gabi. At sa lahat natin naman tinibig makabayan, sa pamagitan ating TV radio program, ang inyong pong mga donasyon ay pwede mo ihulog sa ating pong JMCIM 7 sound number BDL per B Bronze 390-289-574 390-289-574. At ang ating pong bilang ng mga telepono sa mga naglanais magkapanalangin for prayer and counseling, 419-3019, 419-3019 at 372-9194, 372-9194. At lubin po natin dagalan sa buhay sa ganito pa rin pong oras at timpilang muli tayong magkakapiling sa pabawit sa Bartman Samantala sa pangunang dalangin po namin minamang tinagkalan ng Pastor Evangelista Willie Almeida. Kami pasamantala nagpapaalam, we love you so much, but our dear Jesus loves you more and more, and good night. Kadiliman.